Diba? Kagaya ko. Hindi talaga ako religyoso. Ang gusto ko nun, yumaman. Sa Africa, lalo na sa Ghana, mahirap lang ang mga tao. Nakita ko yung ilang kagasabi, nagtatrabaho sa Apple. At pag-uwi nila, ang ganda na ng buhay nila. Kaya kapag nakikita ko sila, yung ganung mga tao, naiisip ko, wow, kung ako yun, tapos ganun pag-uwi ko, sobrang saya ko siguro. Ang totoo nga niyan, naiinit ako sa kanila. Gusto ko magkaroon ng bahay, ako mismo magpapatayo nun, bibili din ako ng kotse. Gusto ko naman at tinalin ako yung isipin ng mga tao na importante ako. Baka sarili ako, hindi ko iniisip ang iba. Ang iniisip ko lang, yung gusto ko, kung paano ko yayaman. Maraming kawalang katahanan dahil sa pagiging makasarili ng mga tao. Sa Italy, mahirap yung mga unang taon ng 1960s hanggang sa unang bahagi ng 1970s. Grabe ang korupsyon ng panahon yun at sobrang talagang dami ng krimen. Kaya madalas, may mga kilos protesta laban sa gobyerno. Noong time na yun, kabataan pa lang ako. Napakahalaga sa akin ng justisya. Kaya nang matutuhan ko na magtatapat sa Yakuba ng isang gobyerno, isang administrasyon, na mag-aayos ng lahat ng kawalang katauhan, nagkaroon ako ng pag-asa na panatag ako ang totoo, isa rin din sa mga nakatulong sa akin para mapalapit sa Diyos na Yakuba. Kaya kahit tungkol sa pag-ibig ni Yakuba, madalas na sinashare sa akin, ang tumatak pa rin sa akin yung katauhan niya. Siyempre, umpisa lang naman yun sa pag-inas naman kasi ng panahon. Napakalagahan ko rin yung magkatangian ni Yakuba. Nagpo-bautismo ako. Tapos, nakilala ko si Paula at nagpakasal kami at talagang magpapalayan sa akin. Umpisa pa lang, gusto rin namin gamitin ang buhay namin mag-asawa sa pamangaral. Naatasan kami maglingkod sa special food night. Ang unang atas namin ay sa isang bayan sa Italian Alps. Yung paglalakad sa teritoryo namin, yun yung pinaka-naging sa akin. Natakot talaga ako doon. Kasi, yung kaliwang hindi ko, naapektuhan ng polio, tapos may trace pa ako. Nahihirapan din ako kasi may daladala akong saklay. May mga dahil sobrang tayo. Ang gulong nito ano. Tapos yung ibang dahil, kailangan mo talagang lakarin. Nung makita ko yung teritoryo namin, sabi ko, uy, teka, kakayanin ko ba yun? Nakakapagod talaga yun. Pero masaya ako tuloy yun, kasi gusto ko talaga ipangaral yung mabuting balita. At kung minsan, yung mga tao nakatira dito sa matataas na lugar ngayon, talagang nakikinig sa atin. Kaya sulit talaga yung pagpunta doon. Araw-araw kong ini-imagine, ano kayo buhay ko? Kung nasa abroad ako, lagi kong iniisip kung anong gagawin ko kapag nandun na ako. Minsan kapag tulog ako, napapanalinipan ko nasa YouTube ako. Pero marirealize ko pagkagising ko ay nandito pa rin pala ako sa Africa. Sige, tulog na lang ulit ako para matuloy yung panaginip ko. Nung bumiyahin kami pa Europe, mga 19 ako noon, dumaan kami sa disyerto. Habang bumibiyahe kami, biglang sinabi ng driver, wala na tayong gas. Natakot talaga kami noon kasi nasa gitna kami ng disyerto. Di namin alam yung dahil papunta kaya pabalik. Dumating pa nga sa punto na halos wala na kaming pagkain at tubig. Isang gabi, yung isang kasama namin, magdamag siyang umiiyak pagkatapos namatay siya. Kaya sabi namin, ililibing namin siya. Pero iniisip din namin
Sino kayang susunod? Dalawang araw kaming nasa disyerto. Pero sabi ko, tutuloy pa rin ako. Walang makakapigil sa akin. Magiging mayaman ako. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako. Tumawid kami sa dagat gamit ang isang maliit na bangka. Hindi ako marunong tumawid. Nananalangin lang ako sa Diyos nang wala sanang nangyari masama sa akin. Minsan, may mga araw na pag-isip ko, may masakit sa katawan mo. Minsan, sa likod. At hindi yan madali. Kasi madalas yung mga assignment namin, yung territory, sa mga pagod ng ibalik. Kaya kailangan mo mag-hiking. Minsan, iniisip ko, lagad na naman ako. Ang hirap nito. Ang laki talagang hamon para sa atin. Pero, sinabi niya, sapat na mula kapag tayo nakabailan ko sa iyo. Dahil ubos ang makikita ang kapangyarihan ko kapag mahina ang isa. Dahil kung kailan ako mahina, sa kanalan ako malakas. Gusto ko to. Tayo, para tayong mga doon sa kamay ni Jehovah. Para sa kanya, hindi mahalaga kung yung na yun. Medyo matagal na, o may konting sira. Ang mahalaga kay Jehovah, nagpapagamit tayo sa kanya. Dahil doon, kahit may mga limitasyon tayo, nagagamit niya tayo para isagawain tayo doon yan. Para sa akin, napakalaking privilege yun. Talaga hindi ko yung kakalimutan. Tuwang-tuwa talaga ako nung makatawid ako sa dagat at sa wakas, makarating ng yulo. Pero nagismaya ako. Nakita ko na hindi madaling kumita ng pera dito. Yung mga kwento nila sa amin sa Ghana. Lahat yun, puro kasinungalingan lang. Ang dami nilang kwento. Ang dami nilang sinabi sa amin, pero pinaganda lang nila yun. Halos di ako kumikita. Kaya yun, ang ginawa ko, sumama ako sa mga nagtutulak ng droga. Hanggang sa nagbenta na rin ako. Di nagtagal, lumago yung negosyo ko kasi yung mga tao sa akin na bumibili. Gumaganda na yung buhay ko, ang dami ko nang kinikita. Gusto kong isend yung picture na to sa pamilya ko sa Ghana. Gusto ko makita nila na maganda na yung buhay ko. May maganda na akong sasakyan, may bahay na rin ako, at may asawa. Sa detail, parang nasa iyo ng lahat, kaya sabi ko sa sarili ko, ito na yung hinahanap ko, nakuha mo yung gusto mo. Yan ang buhay. Pero isang gabi lang, nagbago lahat yun. Natutulog na ako nun, tapos may ilang pumatok. Sabi ko, gabi-gabi na. Pagbukas ko, mga pulis na pala yun. Yung mga akusasyong ibinabato nila sa akin, hindi ko maitanggi yun. Lahat kasi, lahat ng ebidensya, hawak nila. Yung selda ko, malayo sa ibang bilanggo. Kaya kahit isa, wala akong makausap. Walang tutulong sa akin. Yung asawa ko lang, siya lang yung namadalo sa akin kapag posible. Parang hindi ko na talaga kaya. Ilang beses din akong na-accidente itong mga nakaraang taon. Siguro dahil doon, mas lalong humina yung mga bibig ko. Kaya wala nang nangyari mo ngayon. Gumagamit na ako ng wheelchair. Hindi ko na magawa yung mga dati kong nagagawa. Pero kapag nagpupuso ko sa pinapagawa niya mo ba sa akin,
Yung mga problema ko, parang ang liit na lang at pagka-uwi ko galing ng ministeryo, tapos pinalikan ko yung mga nangyari ng araw na yun. Ang siya ko talaga, parang akong lumilipad. Pero ang mga maasa kayo ko pa ay muling lalakas. Lilipad sila ng mataas na para may mga pagpangkain ng hakilan. Talag ko sila at hindi man dulo sa ibayo. Lalakad sila at hindi mapapagod. Nagkapribilehiyo ko na mamaral sa mga bilangguan. Hindi ko lang maipamaral ko yung mabuting balita sa iba. Ang sarap naman sa pakiramdam. Kahit ito yung kalagayan ko, natutulungan ko pa rin yung iba. Tapos paglipas ng panahon, makikita mo sila na nagbabago na. Sila rin, talaga na rin silang lumilipad. Kasi nakakayanan na nila yung mga problema pinagdadaanan nila. Ang ganda doon. Ngayon ko lang naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang pagsisisi. Kaya sabi ko, ayoko na ng ganito, babaguhin ko na yung buhay ko, pero walang ibang makakatulong sa akin. Tanging Diyos lang. Kaya humingi ako ng kopya ng Biblia. Binasa ko yun. Tapos isang araw, nabasa ko yung nasa amin, 103. Nung mabasa ko yun, natansya ko, talagang tumagos yun sa puso ko. Sabi doon, kung gaano kalayo ang sigatan ng araw sa lupugan ng araw, gayon niya inilalayo sa atin ang mga kasalanan natin. Kung paano nagpapakita ng awa ang Ama sa mga anak niya, si Jehovah rin nagpapakita ng awa sa mga natatakot sa Kanya. Dahil alam na alam niya ang pagkakagawa sa atin, inaalaala niyang tayo ay alam mo. Nakita ko na lahat ng nagawa ko, lahat ng kasalanan yun, mapapatawad lahat yun ng Diyos. Alam mo, minsan iisip ko, yung katotohanan sa buhay natin, parang yung liwanag ng sunset sa dagat. Oo, ang ganda, no? Grabe talaga yung nagagawa mo. Talaga, ano mo yun? Oo, nagbago talaga ang buhay mo. Parang hinihiyan, sa unang nakakadiri, tapos naging magandang paro-paro. Alam mo ba yung Pablo? Naalala mo yung unang beses na magkita tayo nung pumunta ka sa pinagbuhay. Alam mo, tuwa ko nun. Mula nun, nung magpapaibot study ako sa'yo, parang nakita naging tatay sa lamatan. At hindi ko makakalimutan yung pagchichigya at ang sakripisyo mo para tulungan akong magbago. Pero alam mo, Freddy, yung isa naman sa na-appreciate ko sa'yo, kung paano mo natulungan yung pamilya mo na malaman yung katotohanan. Ako, Kuya, alam mo itong picture na to, si Kuya pa ako lang pumunta sa ospital. Siya nag-picture niyan sa'yo. Talagang po ako, tapos siya yung nagdala dito sa akin, sa kulungan. Oo, salamat kay Kuya. Pagkalaya ko, excited na ako makita ka. Gusto ko pagtali mo, hindi ka katulad sa akin. Alam mo, Ruben, nang maling ka pa. Baby ka pa nun. Lagi nilang sinasama sa mga pulong. Di pa saksi si mama mo nun, pero basta pulong. Lagi kinang lipit. Ihanda ni mama mo yung gatas mo. Dadala ko ng diaper. Lahat na kailangan mo. Kakapayin kita. Tapos dadala na tayo. Di ko naisip na magiging ganito kaganda yung resulta nun. Di ko alam. Ganito pala yung mangyayari. At tayong dalawa, magkasama maglilingkod kay Jehovah. Ngayon, kitang-kita ko na pinapakinggan ako kay Jehovah. Isang hindi lang ipinanin mo, Kuya. Pero tingnan mo, ngayon, buong pamilya ko nagdilikod na kay Jehovah. Yung asawa ko, yung anak kong babae, yung asawa niya, yung apo ko, at yung anak kong lalaki, si Ruben. Ang laki ng pasasalamat ko kay Jehovah sa ginawa niya para sa akin.
Fred, papatibay mo ko sa lahat ng ginagawa mong pagsisikap. Kitang-kita ko yung epekto ng Biblia sa mga tao. Sa'yo, yung mga pagbabago ng ginawa mo sa buhay mo. Ako unti-unti lang talaga. Hanggang ngayon na ako, may mga kailangan pa rin akong baguhin. Ganun talaga eh. Pareho tayo. Nakita ko kung paano lumabuhat ng mga sa buhay ko ang buting balita. At ang totoo, nangyayari din yan kahit sa mga bansa kung saan sinasalansan ang gawain natin. Lumipat yung pamilya namin sa Georgia. Ibang-iba yung kultura nila sa nakasanayan ko. Kaya nahirapan ako mag-adjust. Pero hindi ko makalimutan yung unang beses na tumalo ako. Kasi mainit akong tinanggap ng mga kapatid. Kaya pakiramdam ko, kapamilya nila ako. Parang matagal na akong taga doon. Nakatulong yun sa akin para mabalagay agad yung loob ko sa kanila. Kaso biglang nagsimula yung pag-uusik sa Georgia. Hindi pa ako bautisado noon. Pero kitang-kita ko na totoo yung iniwala ni Jesus na pag-uusikin yung mga lingkod niya. Minsan habang nagpupulong kami, biglang may ibang halili na pumasok at pinagpapalo nila yung mga kapatid. Sinunod nila yung lahat ng publikasyon namin. Pero walang ginawa yung mga pulis. Pakiramdam namin wala kaming kalaban-laban. Pero hindi lang doon natapos yun. Kahit yung mga tao sa teritoryo, ganito rin sa mga saksi. Sunod-sunod yung mga pag-atake. Pero kita-kita namin kung paano nagtulungan yung mga kapatid. Talagang nandyan sila para sa isa't isa. Nino! Hello, Marika! Pasok! Kamusta ka na? Si Nino ang nag-study sa akin. Alam mo, hindi ko makalimutan nung advertise publisher pa lang ako. Magka-partner tayo sa ministeryo. Kakasimula pa lang natin nun. Pero doon sila puntahan natin na isang floor. Hindi ko nakatanda kung saan. May lumabas na babae na may hawak na Ay, oo, tanda ko yun. Hahampasan niya pa nga tayo eh. Pero naalala mo, piprotektahan mo ako nun. Ganun ba? Alam mo, yan din yung naiisip ko nung nakaraan. Talaga? Ang dami natin na lumaranasan nun. Ang hirap naman nun. Minsan nga, naiisip ko kung kakayanin ko pa ba. Kasi takot na takot talaga ako nun eh. Pero naging napakalaking tulong sa akin yung mga kapatid. Hindi nila ako pinubayaan. Alam mo, ang saya ko nga nung bautismohan ka. Parang magkakapamilya na talaga tayo. Oo nga, tama. Kailangan ng mga kapatid ng lakas ng loob. Ang bibi kasi talaga ng nararanasan nila sa Georgia. Meron kasi grupo doon na mga miyembro ng Orthodox at talagang suportado sila ng simbahan at ng gobyerno. Ang atas na binigay sa amin, makahanap ng ibig na basihan na makakatulong para matigil na yung masamang kontrato sa mga kapatid natin sa Georgia. Minsan, nasuporta kami. Habang naghahanda pa lang sila para sa paglilitis, biglang may pumasok na grupo. At ilalaki nila yung mga nandun sa loob. Walang ginawa yung judge. Ang totoo ba niyan? Gusto ba niyang palubasin na away ka ng dalawang extremist ng grupo? Kalokohan yun. Ano mang sandata ang gawin para ipanlaban sa iyo ay hindi magtatagumpay at hahatulan mo ang sino ang magsasalita laban sa iyo sa panahon ng paghato. Mga lingkod tayo ni Jehovah,
para tayong isang bansa at walang sino man o anuman ang makakapagpahinto sa atin. At hanggang ginagawa natin ang kalooban ni Jehovah, hindi tayo iiwan. Pero kahit napakahirap ng sitwasyon natin noon, masigasig pa rin lahat ng kapatid. Parang halos lahat ng kabataan noon nagpapahingir. Naalala mo, madalas tayong magkita-kita noon para magpanibayan tsaka mag-share ng mga karanasan. Nagsisiksikan pa nga tayo malapit sa hinter eh. Noong panahon yan, kapag mga ngaral kami, hindi kami nakaporman. Hindi nga rin kami nagdadala ng bag noon. Yung pinakabag namin noon, plastic bag. Doon namin nilalagay yung mga publikasyon namin, mga magazine. Ayaw kasi namin makatawag ng atensyon habang nangangaral. Patagunin yung mga hulog namin. Tapos hindi pwede malaking grupo, konti lang kami. Pero kahit ganoon, tuloy-tuloy yung pagsulong. Kita-kita ko kung paano dumami yung mga kongregasyon. Tapos, ang dami rin namin napapangalala na tumatanggap ng katotohanan. Yung mga kapatid ko nga, yung nanay ko, pati yung mga pinsan, tsaka mga tiyahin ko, nabuktismohan sila kahit may pag-uusip. Biruin mo yun, dati may isa ka lang, ngayon ang dami ng saksi. Pwede na nga makabuo ng isang kongregasyon ng pamilya niyo eh. Ang laki talaga ng pagsulong ng gawain noon. Yung mga tao sa teritoryo, talagang nakikinig sila. Gusto nila yung mensahe natin. Kitang-kita yun sa talas. Kaya kumino siya agad at gumawa siya ng paraan para hadlangan yun. May mga grupo din na nagugulo sa mga convention at kasabot doon yung mga polis. Sunod-sunod yung mga pag-atake ng mga panahon yun. Kaya hindi talaga pwede makapag-convention man. Napakadelikado. Halos linggo-linggo yun, may naatake sa kongregasyon. Kahit mga bata, dinadamay nila, mga 7 taong gulang. Sinasaktan sila, binubugbog, wala silang hawak. Naalala ko, nasubuin ang kongregasyon natin. Takot na takot ako nun. Tapos hindi kita makalimutan nun. Pagkakita ko sa'yo, tumutubo yung mukha mo. Kinaladkad nila ako, tapos pinagsasabunutan ako ng mga babae. Hindi ko makalimutan yung ginawa ng isang lalaki nun. Tinanggal niya yung sinturon niya, tapos pinaghahampas kami sa ulo. Sabi ko kay Jehovah, mamamatay na po ba ako? Sa mga ganung sitwasyon, maiisip mo talaga kung mamumuhay ka pa ba. Gusto namin sabihin sa mga kapatid, okay lang yan, sandali na lang matatapos din yan. Kaso hindi talaga. Pero kahit nahihirapan sila, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglilingkod kay Jehovah. Hindi sila nabinan. Hahanga ka talaga sa mga kapatid. Malaking pagtotoo yun sa buong bansa. Akala ni Satanas, mapapasuko niya yung mga kapatid, pero kabaligtaran ang nangyari. Dahil napabalita tayo, ang dami ang nagtatanong nun, bakit ako'y pinag-iinitan? Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na sabihin yung paniniwala natin at nakapagpatotoo kami kapag kasama natin ang Diyos ni Jehovah, si Jesucristo, at yung lahat ng buo nila. Walang magagawa ang kahit sinong kalaban, kahit kailan hindi nila mapapahinto ang gawain. Tapos, biglang nagkaroon ng pagbabago sa gobyerno. Hindi na kinansindi ng bagong gobyerno yung mga pag-atake sa atin. Tinaresto nila yung mga pasimulan ng pag-atake nila. Pero pansamantalang solusyon lang yun. Kasi pwede kong palitan yung gobyerno yun kahit anong oras. Ang gusto kasi natin, magbaba ang European Court ng desisyon ng pabor sa atin para hindi na maulit yung dinanas sa mga kapatid natin sa Georgia. Pero hindi madali yun. Nung sumunod na mga taon, talagang tambak ang trabaho namin. Kailangan namin makalam ng mga ebidensya, ihanda yung mga petisyon, isuliti yung sa korte, at ihanda yung mga testigo. Kapag makompleto na namin yun, pwede na namin yung iharap sa European Court. Bisan sabay pa natin yun sa mga kaso na isinaba ng mga kapatid natin mula sa ibang bansa. At napakalinaw ng naging desisyon ng European Court. Pwede na kami mangaral.
kumpensyon. At ang laking pagpatibay sa akin ng special na kumpensyon noong 2018. Nung makausap namin yung mga kapatid sa ibang bansa, sabi nila pinag-pray kami ng mga kapatid sa buong mundo. Kaya nung mismo pagkakataon yun, na-realize namin na wala talagang makakahadlang sa mabuting balita. Sa tulong ni Yehova, kakayanin ko. Sa tulong ni Yehova, magtatagumpay ako. Tayong nagtagumpay. Wala silang nagawa. Malakas ang loob natin dahil kasama natin si Yehova at ang bayan niya. Hindi ko kaya ipaliwanag kung gaano ko kasaya nun. Yung kumpensyon yun, napaka-espesyal talaga nun. Naisip mo bang darating talaga itong panahon to, Marika? Inuusip lang tayo nun, pero ngayon malaya na tayo. Oo nga eh. Alam mo, araw-araw ko yung ipapasalamat kay Yehova. Napakabait niya. Salamat din sa'yo, Nino ha. Salamat kasi matyaga mo nilulungan para malaman ko ang katotohanan. Wala yun. Ano kaya tayo ngayon kung walang mabuting balita? Hindi nga ako ng mabuting balita ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng dahilan para mabuhay. Naging mas mabuti tayong tao. Totoo, hindi lagi natin may pangalan ng mabuting balita. Dahil sa pagkakasakit, pag-uusik, o parang ayaw kumilos ng mga inaaralan natin sa Biblia. Pero hindi tayo dapat mag-alala. Tutulungan tayo ng Yehova na ipangaral ang mabuting balita. Ngayon, sa awitin natin, ipapaalala ang mga pakinabang kapag ginamit natin ng tama ang ating panahon. Nainayaan namin kayo na tumayo at sama-sama natin awitin ang awit bilang 35. Ang pamagat, unahin ang mga bagay na mas mahalaga. Pagkatapos ng awit, maaari kayong manatiling nakatayo para sa ilang patalastas. Muli, awit bilang 35.
Lucas chapter 6, verse 38, sinabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya na maging mapagbigay. Sa mga konbensyon natin, may pagkakataon tayong magbigay ng pinansyal na suporta para sa gawaing pangkahalan. Para sa mga gusto mag-donate, pwede kayong maghulog sa mga kahon ng kontribusyon. Ang mga cheque na ibibigay nilang kontribusyon ay dapat pangalan sa Watchtower Bible and Camp Society of the Philippines Incorporated. Ang mga donasyon ay pwede rin gawin online sa donate.kw.org. Pwede ka rin mag-donate gamit ang Gcash. Sa Gcash mo, pumunta sa Bills at research ang Watchtower-Worldwide para mag-donate. Asul na kamay ang logo nito sa Gcash app. Pinapasalamatan ang inyong pakikipagtulungan kahapon sa mga parking attendant para maging maayos ang daloy ng trapiko sa palibot ng complex na ito. Kaya muli, para maiwasan ang pagkakapulbuhol ng trapiko, pakisuyong pumunta na lamang ang mga kapatid sa mga sasakyang nakaparada sa parking area sa complex na ito. Pakisuyong banggitin sa inyong mga driver na hintayin na lamang kayo sa inyong mga sasakyan. Kung sakaling nakaparada sa SM ang inyong sasakyan, pakisuyong sabihan ng inyong driver na sunduin na lang kayo dito sa complex. Salamat sa lagi ninyong pakikipagtulungan sa mga parking attendants. Maaari na kayong umupo. Sa anong mga pagkakataon natin, pwedeng sabihin sa iba ang mabuting balita. Paano natin sasamantalahin ang mga pagkakataon? Iyon. Tingnan natin ang mga tips sa susunod na symposium na may dalawang nakatip. Iyaharap ni Brother Desiree Macale mula sa Kalumbang Congregation, Lidio, Laguna, ang unang parehas. At mapakilala niya ang susunod na tagapagsalita. Ang tema ng unang parehas ay patuloy na ipangaral ng mabuting balita nasaan naman. Bilang mga Kristiyan, ano para sa iyo ang pinakamahalaga, pinakamakabulang at pinakakabulang gawain sa katawan natin ngayon? Tama kayo, ito ang ating ministeryo. Kaysa at kaysa na umisip sa bawat umaga na naghahanda tayo sa paglilingkod. Parang kulang ang goal kung ilan nito ginawa. Ano ang nagtutulong sa atin na patuloy na isagawa ang ministeryo nito? Dahil pwede maka-apekto sa mga tao ang ministeryo natin. May mahalagang akas na pinagkakawala sa atin, gaya ng mababasa natin sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 4, ang talata ay 5. Pagsuyo, ganito ang sabi. Pero ikaw, gamitin mo ang iyong kakayahang mag-isip sa lahat ng pagkakataon. Iisin mo ang mga paghihirap, gawin mo ang gawain ng isang ibang ministeryo, at isagawa mo ng lubusan ang iyong ministeryo. Sa teksto nito, pinagbili na tayo ng mga Krisyano na gawin mo ang gawain ng isang ibang ministeryo. Ano mga ang gawain ng isang ibang ministeryo? Binanggit ng ating study room na ang isang ibang ministeryo ay magmamahalan ng mabuting balita. Isa na masigasig na tagapagkayag ng kakitan at regular na nagkikibahagi sa ministeryo sa larangan. Ang atas na ito ay para sa lahat ng tunay na mga Kristiyano sa ating mga saksing Yehova. At wala itong pinipiling oras, araw at lugar. Saan man tayo naroon, makapangalan tayo ng mabuting balita. Kaya sa symposium na ito na may dalawang bahagi, tatalakayin natin kung paano tayo magiging masigasig sa parangalan. Una, saan man tayo, at ikalawa, saan man tayo ng Diyos. Mag-focus muna tayo sa patuloy na parangalan ng saan ka kami. Paano kung parang walang masyadong tumutugon sa teritoryo natin? Hinto na ba tayo?
Siyempre, hindi. Iniulat ng Panginoong Jesus na marami ang maiimpluwensyahan ni Satanas at mawawalan ng paggalang sa Diyos, paggalang sa Biblia, at hindi na rin sila interesado sa relihiyon. Dahil dito, sa ibang bahagi ng bansa, halos kakaunti lamang ang nagiging bagong mga alagad. Ibig bang sabihin dito ay wawala na ng saysay ang pagpapagal at ng ating mga kapatid na Kristiyano na buong katapatan nangangaral ng mabuting balita sa mga teritoryong walang gaano tumutugon? Hindi naman. Kung susuriin natin ang aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, bukod sa paggawa ng alipin, ang isa sa pangunahing layunin ng ating gawaing pangaral ay yung tinutukoy sa Mateo 24:14, na kung saan iniulat ng Panginoon Jesus na magiging isang mahalagang bahagi ng tanda sa mahuling araw ay ang ating mismong pangglobong gawaing pangaral ng mabuting balita ng atin. Kaya naman, sa ating gawaing pangaral, ano ba ang ipagtuon ng mga tao? Kahit na hindi tayo palaging nagtatagumpay sa paggawa ng alaga, pero nagtatagumpay naman tayo sa pagbibigay ng pagtutoo dahil narinig ng lahat ng mensahe natin. Alam nila ang ating ginagawa. At sa gayon, ay nakikibahagi tayo sa pagtupad sa ulam ni Jesus. Hindi ba nakapagpapatibay ito sa atin na patuloy na mangaral nasaan ka man? Nahihirapan ka ba na magpatotoo dahil sa kawalang interes ng mga tao? Anong makakatulong sa atin para hindi tayo masiraan ng loob? Mahalagang tandaan na pwedeng biglang magbago ng kalagayan ng mga tao sa teritoryo natin. May ilang mga na dati hindi sila tumatanggap ng ating mga literatura. Pero ngayon, nagpapabayad ng study na sila. Kaya, mahalagang maging positibo. Kahit na wala tayong matagpo ang interesado, kung minsan, makapagtitiwala tayo na gagawin pala ng Jehovah ang ating buong pusong pagsisikap sa iba't ibang paraan. Sa anong lugar, pwede tayong mararan habang ginagawa kahit yung pang-araw-araw natin mga gawain. Patulad ng halimbawa ng pag-ibig, ng namamasya, o kaya naman ay binibiyahe. At kahit nga yung namamahinga lang tayo, habang hinihintay ng delivery na yung online shopping, pwede mahin tayo makapagpapakaw sa mga driver. Ang isa sa mga mahusay na halimbawa na maaari natin tularan ay si Jesus. Sa 1:4-3-7, pagod si Jesus galing sa paglalakbay. Pagkakataon sana niya na mamahinga sa tabi ng dalon. Pero nang dumating ang babaeng Samaritana para sumanod ng tubig, sinamantalan ni Jesus na magpatotoo at makipag-usap ng panakaibigan. Paano natin matutularan si Jesus upang mapasulong natin ang ating kakayahan na makipag-usap sa mga hindi natin kakilala? Narito ang tatlong paraan upang maging epektibo sa informal na pagpapatotoo. Una, maging panakaibigan sa pakikipag-usap. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pakakaibigang pagbati sa pagpapasimula ng ating pakikipag-usap. Kung hindi sila tumugon, huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin kay Jehovah para sa lakas ng loob. Ikalawa, maging handang ipakilala ang mabuting balita, pero huwag magmadali. Hayaan natin na maging natural ng pag-usap. Sabi ka ay sumabay tayo sa magiging takbo ng usapan. Kung magmamadali tayo, mamamasiwasi na sa atin, talipunan tayo. Kaya, mag-practice na mabuti para next time, handa tayo. Ang ikatlo ay, pwede natin subukang magpatotoo sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa personal na karanasan na gusto nila. Kung paano napakilos ang babaeng Samaritana na pagtanong sa mga sinabi ni Jesus, mapapakilos din natin ang iba na magsabi ng kanilang opinion kung gagamit tayo ng mga nakapupukaw interes ng mga paksa na gusto nila na pagkwentuhan. Ang informal na pagpapatotoo ay isa sa napaka-epektibong paraan ng pangangaral. At iyak na karamihan sa atin dito ngayon
siyang saksing ni Jehovah, bunga ng di formal na pagpapatuloy. Isa lang alam ang karanasan na ito. Habang nagpapagawa ng kotse ng driver sa talir, nagpatotoo siya na bigay ng auntie para mag-agyaya sa pahayang pamanda. Makalipas ang isang taon sa isang convention, isang brother na hindi niya kilala ang kumaki sa kanya. Isa pala iyon sa mga nabigyan niya ng auntie, isang taon na ang nakalilipas noong siya ay nagpapagawa ng kotse. Dumalo pala ang lalaki sa pahayang pamanda at nagpag-aral ng Biblia sa isa sa mga saksi ni Jehovah. Ang resulta, silang mag-asawa ay nabautisman. Napakagandang karanasan, di ba? Sa di mo inaasahang paraan ay nagbubunga ang ating mga pagsisikap. Dahil yan sa patuloy na pagpapatotoo at pag-akay ng banal na Espiritu ng Jehovah. Sa mapapanood naman natin video, tingnan natin kung paano ginamit ng isang system ang mga mungkahi sa krusyon na mahalin ng mga tao gumawa ng mga alagad para makapagpasimula ng pag-usap. At least, nakita tayo ng mga anghel. Wala kayong nakausap? Wala eh. Kayo? Wala din eh. Gusto ko sana namin. Kaso may lakad kami. Uwi na rin kami, pero alam mo yung pangangaral, tuloy-tuloy yan. Kahit saan may makakausap ka. Tuloy-tuloy ang pangangaral. Magmasid, magtiyaga, maghintay ng tamang pagkakataon. Man, tara na. Tara! Ano, sige ko ba? Bakit ba napakasiloso mo? Ano bang problema mo? Busy sa buhay mo. Hindi ko na. Ay, naku, Oreo. Ako, sorry yan. Okay lang yun. Okay na. Di ba, Oreo? Oh, okay ka lang? Yung masama mo. Mas magayuan ko siguro kaysa sa kanya. Ganun ba? Pero hindi naman siguro palagi. Eh, di pangalan ko, Alba. 2 taon na kamigigan ng mister ko. Kayo? Kami rin. Lumitan kami dahil sa trabaho ni Robert. Sa aking nakakapon, hindi naging mabuha ang kanilang gawain sa araw na iyon. Pero naalala at ikinapit ni Sister Ellie ang kanilang tuhan sa brochure na kung saan nagmasid siya at matyagang nahintay. Oo, wala siyang kinalampas sa pagkakataon. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapakato. Kaya, ano ngayon ang determinasyon natin? Sa Ecclesiastes 11:6, dahil hindi natin alam kung saan at kailan tutubo ang pinti na katotohanan, hindi tayo napapahinga
at determinasyon natin na walang umay at patuloy na ipangalan ang mabuting balita ng salita. Tatalakayin naman ni Brother Adel Adriano mula sa Act of Congregation ang huling bahagi ng simposyon na ito. Patuloy na ipangalan ang mabuting balita sa anuman akay ng Diyos. Paano ba pinapatubayan ni Jehovah ang ating gawain pamumuhay? May pagkain dito, kapasukin natin ang mula sa Aklat ng Panggawa sa Gawa Kabanata 16 sa talata 6-10. Titingnan natin sa ulat dito kung paano ba pinatubayan ni Jehovah yung gawain pamumuhay ng mga lingkod niya noong unang siglo. At dito sa pagkakabasa natin sa ulat ng Aklat ng Panggawa, titingnan din natin kung ano ba yung ating mga matutulad. Nakita niyo na ba yung Gawa 16, 6-10? Ang sabi dito, si Pablo ay nasa ikalawang paglalakbay na noon bilang misyonero at kasama niya sila Silas at si Timoteo. Ganito yung mababasa natin sa talata 6. Sabi rito, bukod dyan, naglakbay sila sa Phrygia at sa lupain ng Galatia. Dahil pinagawa na sila ng Banal na Espiritu na ipangaral ng salita sa lalawigan ng Asia. Karagdagan pa, nang makarating sila sa Mysia, sinikap nila makapunto sa Bithynia, pero hindi sila pinayagan ng Espiritu ni Jesus. Kaya nilapasan nila ang Mysia at pumunta sa Troas. Kinagabihan, nakakita si Pablo ng Panginoon, isang lalaking taga-Macedonia ang nandun sa harap niya at kinihirog siya. Pumunta pa sa Macedonia at tulungan mo kami. Pagkakita niya sa Panginoon, sinikap namin makapunta sa Macedonia dahil iniisip namin, ipinatawag kami ng Diyos para sabihin sa kanila ang mabuting balita. Ano yung napansin dito na nangyari doon sa gawain ng ginagpay ng Pablo? Makikita natin dito na may tatlong pagkakataon na ginamit ni Jesus ang Banal na Espiritu para akayin ang pansin ni Pablo sa ibang direksyon para doon mangaral. Doon sa talata 6, pinigilan sila ng Banal na Espiritu na mangaral doon sa lalawigan ng Asia. Sa talata 7, pinigilan din sila ng Banal na Espiritu na mangaral doon sa lugar ng Bithynia. At doon sa talata 9 and 10, tiniyak na Jesus sa pamagitan ng Banal na Espiritu at Pablo na doon pala sila sa Macedonia, dapat mo nang mag-focus sa gawain pag-aaral. Paano tumutulong sila Pablo sa kanyang sitwasyon? Nakita natin na sila ilang pagabay lamang kung nagpaakay sa pagbuhay ng Banal na Espiritu. Kumusta naman doon sa ulat ng Gawa, Kabanata 8, doon sa talata 29, talata 35 hanggang 38. Ito yung may ugnayan sa kakarasan ng batik ng Ethiopia. Binabasa ng Sinoon yung balutod ni Isaias at hindi niya maintindihan. Ano ang ibig sabihin ng ulat at pagpulog ni Jesus? Ano yung sumunod na nangyari? Binabit doon sa ulat na isang anghel ang nagbutos kay Filipe, isang Ebangelisador, na puntahan yung batik ng Ethiopia para tulungan siya maunawan ng kanyang binabasa. Paano tumugon si Filipe? Sumunod siya agad. Hinabol na yung babae at nang mabutan yung batik, iniiwanan niya yung kabulugan ng binabasa. Anong naging resulta? Nagpabutis yung batik ng Ethiopia. Ano yung matututunan natin dito sa pagbabasa natin sa ulat ng Aklat ng Panggawa? Makikita natin dito na ginagamit ni Jehovah si Jesus, mga anghel, Banal na Espiritu para patubayan yung ating gawain pangangarap at para akayin tayo sa tapat puso ng mga tao. Ano naman yung matutunan natin sa halimbawa ni Marco at Felipe? Sila'y naging mapagbantay sa mga tagubilin kung saan pangangarap sa pamamagitan ng pagpapakay sa Banal na Espiritu. Paano natin sila tutularan? Tutularan natin sila sa pamamagitan ng laging paglapit kay Jehovah sa kanilang at pagtingin ng tulong ng kanyang Banal na Espiritu sa tuwing tayo ay makikibahagi sa gawain pag-ministero. Hindi tayo magtatagumpay sa ating gawain kung walang tulong ng Banal na Espiritu. Kumusta naman kung nais mong magpalawak ang iyong gawain ng Espiritu? Ano kayong mga hakbang at pagkakulit? Ako na at
pangunahin na maaari mo gawin ay itinapit ito kay Jehova sa panalangin. Hindi pagkakay ni Jehova para pagpalain ang iyong palawak ng ministeryo. Bukod sa pananalangin, pwede ka rin mag-research. Halimbawa, gusto mong maglipot sa malapit na kongregasyon na may malaking pangkailangan. Pwede kang humingi ng informasyon sa inyong tagapagsunod sa ito. Pero kung gusto mong maglipot sa malalim na iyong kongregasyon na may malaking pangkailangan, pwede kang sumulat sa ating tanggapang pansakay sa tulong ng inyong service committee. Kung gusto mong maglipot sa ating bansa na may malaking pangkailangan, pwede kang lumiham sa tanggapang pansakay sa bansang ito. Pagdinig mo sa idea kung saan ko daw nais na maglipot. Ang isang bagay na pwedeng paggawin, pwede ka rin humingi na pagkakain mula sa ibang mga kapatid. Ito na sa tumuhay pagpalawak ng mga ministeryo, pati sa iyong bigyang pansin ang mga nagpapulong ito. Baka kailangan muna natin gumawa ng mga hakbang para pagpalawak ng ating ministeryo bago tayo magbayan ng Jehova. Anong ibig sabihin mo? Naalala niyo ba yung karanasan ng Pablo? Hindi ba? Sa lamang na kailangan ng Banal Espiritu ng Pablo, nung sila'y naglakbay na papumunto sa distrito ng Asya. Doon sa dalawang pagkakataon, sa lamang nagbigay ng pagkulitin si Jesus, ni Pablo, nung sila'y malapit na sa lugar ng Bininya. At sa ikatong pagkakataon, sa lamang nagbigay ng utos si Jesus ni Pablo, na doon pa sila sa Macedonia mga ngaral, nung sila'y nakarating na sa lugar ng Amoy kape. Ano yung punto? Amoy kape. Tignan mo natin. Maililig mo lamang ng isang driver yung kanyang sasakyan patungo sa direksyon, patungo sa kaliwa, o sa direksyon, patungo sa kanan. Kapag ang kanyang sasakyan ay tumatakbo na. Sa katulad na paraan, gagawin lamang tayo ni Jehova Jesus sa pagpapalawak ng ating ministeryo kung i-focus na tayo para abutin ang tulong niyo. May pagkain dito, magtutulungan tayo ng susunod na video na ma-imagine ang isang bagay na hindi natin nakikita. Lagi-lagi natutulungan. Ang laki natutulong sa amin. At nag-enjoy talaga kami. At ito yung nagiging bonding natin, diba? Pero may tanong nga pala kami. Sige. So yun nga, kasama namin sila Papa. Tapos may pinagpil sila tungkol sa kalagayan ng grupo. Tapos kami ni Alba, ewan ko. Wala kayong nasabi? Oo. Ganyan din kami dati. Tapos kanina, nanonood namin yung tungkol dun sa School for Evangelizer. Yun yung nakatulong sa inyo. Hindi kami na gano'n. Oo. Kala namin nagkakalaga dun eh. Para kasi kayo mga Bible dictionary. Naku, hindi. Natutuwa lang din natin. Sa ulo, pag-aaral, sa kapag-aanda. Tulungan namin kayo. Naku, sige. Salamat ha. Kailangan namin yan. Para daw tayong Bible dictionary. Kung pati yun, idawin mo Tingnan natin. Mahal, alam mo, parang pwede ka. SK, hindi ko tayo pahinga. Pero magpahinga na tayo. Posible din yun. Ano sa palagay mo? Marami na rin tayong nabutan ko. Akala natin hindi natin kayang pangarap. Pero nagawa natin. Dati, ang busy natin sa ibang bagay. Pero ngayon, yung ministeryo, bahagi na ng buhay natin. Hindi rin natin kinakala magkaka-Bible study tayo. Kapag iniisip natin na hindi natin kaya, napakita niya yung buwan na kaya natin. Pero hindi natin gawin mo. Kasi yung buwan na bahala. Hello, Blake. Okay. Wow! Niyayaya nila tayo mag-sell the word. Sama tayo. Sige. Sama kami. O sige, Friday na gabi.
Punta kami dyan para mapag-usapan natin. Sige, mag-pray din natin. Okay, kita tayo. Ano, ready na kayo? Tayo. Nakita natin doon sa ating napanood video na yung mag-asawa, hindi silang tutuhin magpalawak ng kanilang ministeryo. At nakita natin kumilos na kagad para gawin ang tutunin. At hindi nila namamalayan pagkabay natin ng Diyos na ating. Ano yung mga natutuhan natin sa sitwasyon na ito? Doon sa isang bahagi kanina, nakita natin na mahalaga pa lang subukan natin ang iba't ibang mga paraan ng gawain ng mga araw. At kung tayo ito, ano ba ang ating gusto? Sa bahagi ko naman ng sitwasyon, natutuhan natin na pinapatubayan ni Jehova ating gawain pangaral sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ng mga anghel, ng Maling Espiritu, at tinakay tayo sa tapat puso ng mga tao. Kaya ano ating magiging intervention? Gaya ni Jesus at ng unang sa ito mga Kristiyan, dapat na walang pangit tayong magayag ng mabuting balita. At kung patuloy tayong magsisikap ng mga aral, nasaan tayo o saan tayo apayin ng Espiritu ng Diyos. Napatunayan naman natin at pinapakita naman natin tayo ay karapat-dapat magtaglay ng pangalang ibinigay sa atin. Salamat mga kapatid sa nakakapagpasiglang mga pahayag. Isa ka bang kabataan? Mahal mo ba si Jehova? Gusto mo bang ibigay ang buong mong makakaya para paglingkuran siya? Kung oo, makinig na mabuti kay Brother Cesar Castellano, branch representative, habang iniharap niya ang huling pahayag sa araw na ito. Ang pamagat, ano ang gagawin mo alang-alang sa mabuting balita? Kahanga-hanga ang katuparan ng isang hula sa ngayon. Samahan niyo kung basahin ang hulang ito na makikita natin sa amin. Aklat ng awit, awit 110, versikulo 3. Awit 110, 3. Dito sabi, usang loob na ihahandog ng bayan mo ang kanilang sarili sa araw na pangunahan mo ang ilog mo. Mayroon kang grupo ng mga kabataan na gaya ng mga patak ng mundo. Marila at banal mula sa sinapupunan ng mga liwalway. Napansin ba ninyo kung sino ang target audience ng katuparan ng ulang ito? Kung titingnan natin ulit, ang tinutukoy ay mga grupo ng mga kabataan. Kaya ang focus natin, mga kapatid, ngayong hapon, ay sa mga kabataan. Partikular, sa mga kabataan brothers, na mga binata, binatilyo, at hindi sa kabataan mga sisters, na mga lalakita o mga dalaga. Pero, saglat tayo lahat ng mga paalalang ito. Higit kailanman, ang katuparan ng ulang ito ay kahanga-hanga sapagkat napakaraming pagkakataon ngayon para sa mga kabataan na mag-ikot. Halimbawa, pwede sila maging mga pioneer.
Pwede rin silang mag-ikot kung saan talaga yung pangangailangan. Pwede silang dumalo at umaten sa SAE. Pwede silang maging future ng mga tagapangasiwa ng dito. Pwede rin na maging mga misyonero. Dahil dito kinukuha sa SAE ang mga special full-time servants. Kaya gusto ko itanong sa inyo, mga kabataang lalaki, mga brothers at kabataang sisters, ang inyong bang determinasyon ay katulad ng kay Pablo? Basahin natin ang unang Korinto 9:23 para makita natin kung gano'n ang inyong determinasyon. Sabi dito, ginagawa ko ang lahat alang-alang sa mabuting balita para maibahagi ko sa iba. Totoo bang gano'n ang determinasyon ng mga kapatid natin, mga binata, mga dalaga, mga kabataang brothers and sisters? Talaga bang katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na determinado siya na ano? Niliwanag dito na gawin ang lahat alang-alang sa mabuting balita. Kaya yun ang paksa natin eh. Ano ang gagawin mo alang-alang sa mabuting balita? Nagtanong naman ito yung sa inyong sarili. Ano yung gagawin mo? Ngayon, para malaman natin kung paano tayo magiging mahusay na mga ministro ng Diyos, talakayin natin ang ilang mga bagay. Unang-una, ano ba ang makatutulong para sabihin ang mga kabataan ay handang maging mahusay ng ministro? Saklang dito ang lahat ng kabataang sisters natin at mga kabataang brothers. Tatalakayin natin dito ang apat. Tatalakayin natin dito ang apat. Halimbawa, una, maging mahusay sa pagbabasa at pagsulat. Natural ito, di ba? Kasi paano natin mababasa ang Biblia kung hindi tayo marunong bumasa o sumulat? Paano natin mapalalalim ang ating kaugnayan sa Diyos na Yehova at malalimin ang ating mga kaalaman tungkol sa Kanya kung hindi tayo marunong magbasa? Paano natin mabasahin ang Biblia sa mga tao, sa larangan, kung hirap na hirap tayo magbasa? Kinakailangan din na mahusay tayo sumulat. Mahusay tayo sumulat. Sapagkat pagka, halimbawa, nangyari na hindi tayo makalabas sa larangan dahil sa panahon, di ba ginagamit natin yung mga ating pagsulat para sa ganyan mga pangalan? Nangyari ito ng pandemic. At sinamantala natin yung pagkakataon na yun na gamitin ang kakayahan natin sa pagsulat. Kaya mga kapataang brothers and sisters, kumusta? Kumusta ang inyong pagbabasa at pagsusulat? Ikalawa, pagkaroon ng kasanayan o skill. Ang layunin nito para masupuntahan ninyo ang inyong pagpapahingin sa hinaharap. Kasi hindi naman palagi umaasa tayo sa ating mga magulang. Kailangan suportahan natin ang ating sarili sa paglilingkod kay Jehova. Kumusta? Meron ba tayong ganung kasanayan o skill? Pero katulad ni Pablo, kapag kagaling tayo kasanayan o skill, ay dapat maging masipag tayo at maaasahan. Reliable. Reliable. Kasi maraming masipag, yung mga magagawa, pero hindi maaasahan. Isa magkaiba ito eh, di ba? Maaari kong gagawa pa, pero hindi ka reliable. Pero dapat na maging husay kong gagawa, kasi tayo maaasahan. Kapag ka ikaw ay may trabaho, gawin natin ito ng pabuli. Pag-isa ng mga tao may trabaho para ano? Basta makatrabaho lang. Pero kumusta yung quality o uri ng ating pagtatrabaho? Mataas ba yung quality ito? O puro quantity tayo, dami sa halip na yung kaurian ng ating pagtatrabaho. Isipin natin palagi yun. Kung kaya ay namamasukan, late ba tayo palagi? Okay na lang tayo dahil sa palagi tayo nasa oras. Kapag kami pinasimulan tayo isang proyekto, yung ba ay tinatapos namin? O basta nakatiwang-wag lang,
hindi natin pinapansin na simulan, pero hindi tinapos. Ang isa pa na magagawa natin ay maging simple ang ating buhay. Ibig sabihin ay natin na simple, no? Huwag masyadong maraming hinihiling na katulad na ginagawa ng maraming taga sa libutan. At huwag din tayo mangungutang hanggang magagawa natin. Hanggang magagawa natin kung tayo mangungutang. Siyempre, may mga emergency, yun yung mga exception. Pero hindi yun, Mangungutang. ang mga kabataan ay naka-expose sa libutan. Iba ba, kung pinag-aaral, naka-expose ka sa kurso ng sanlibutan na agawin ang atensyon mo mula sa full-time service kay Jehovah tungo sa paglilingkod sa sanlibutan at sa mga gawain ito. Alam, isinisimot isa na siya din. Ini-influensya tayo, hinihila tayo na kumuha ng ibang karera bukod sa pagpapahinga. Kaya dapat conscious tayo doon, dapat na-alisto tayo doon. Ngayon, ang ikanto ay ito. Pasulungin ang kakayahan makipag-usap. Siyempre, alam natin kung bakit sa alam ito, no? Dahil ang ating ministeryo ay nagsasangkot ng patuloy, madalas, na pakikipag-usap. Pero isang bagay ang alalahanin natin mga kapatid, no? Sa pakikipag-usap, malaking bahagi ang pakikinig. Diba? Kaya kinakailangan nakikinig din tayo. Mga kabataan, mahilig ka magkwento, di ba? Mahilig ka magkwento. Minsan nagkikwentuhan niya sa isang grupo. Naghihintay lang yan kung gano'n siya makapagsasalita. Kapag huminga, yung nagkikwento, nakakasilid na yan. Nakakasilid na yan. Pero dito, kasama sa pakikipag-usap yung naintin na pakikinig. Lalo na sa parang ministeryo natin ngayon, di ba? Ang isa sinabi doon ay pakinig. Maging mapagmasid, alamin kung ano ang pangangailangan ng mga tao. Ang ika-apat na kailangan natin yung maging mapagpakumbaba. Ito ay sa mga kabataan brothers at kabataan sisters. Magandang ibigay ng humility. Bakit mahalaga ito? Pagka ang isa ay humble, mapagpakumbaba, madali siyang tumanggap ng mga tagubilin at instruksyon mula sa kanilang pagbansanay, mula sa mga elder sa congregation. Kaya, kailangan handa tayo tumanggap ito sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba. Kapag tayo ng pagpakumbaba, madali rin tayo humingi ng paumanhin. Kapag halimbawa nasaktan natin ang isang kapatid, kailangan ng pagpapakumbaba para tanggapin natin na humingi tayo ng paumanhin at magiging halimbawa tayo sa loob ng congregation sapagkat makikita nila ang expression ng pagpapakumbaba natin sa iba't ibang aspeto sa loob ng congregation ng gawain ito. Okay, yan para sa mga para sa mga kabataan brothers and sisters. Ngayon, mag-focus tayo ng kaunti ngayong hapon sa mga sister. Kaya mga sister, nakikinig na ba kayo? Lalo na yung mga kabataan ng sister, tingnan natin. Ano yung dapat nilang linagin ng mga katangian para maging mahusay sila, mga kinis? Ang pag-usapan na natin yung dalawa. Ang una ay maging masikap at maging responsable sa paggastos at sa mga gawain bahay. Maging masikap. Sabi masikap, masipag. Masikap siya sa kanyang effort, hindi ba naging sumuko kapag ang isa ay masikap? Kinakailangan din maging responsable. Responsable sa mga pananagutan. Pagka binigyan ka ng isang pananagutan, responsable ka. Halimbawa, nung gumagamit ako ng CR dito sa convention, napansin ko na yung mga kapatid, yung mga dalaga at dalagita, ang isang nililinis, marami sa kanila, sa mga CR. Hindi sila umalis doon. Pinakikita nila na sila ay responsable. Magandang katangian yan na dapat na
pinagin. Responsable ka rin sa paggastos. No, isa magastos yung mga sisters. Lalo na yung kabataan. Hindi palagi bibigyan ka ng allowance ng nanay mo o ng tatay mo. Kaya dapat responsable ka rin sa paggastos. Marunong ka mag-budget. Yung iyong allowance. At kahit may sarili ka trabaho, dapat mahusay ka na mag-budget. Kumusta naman sa mga gawaing bahay? Pinababayaan mo lang ba si mami na siyang maglinis, maglaba, magluto? O kasama ka sa mga gawain niya? Importante yun. Kasi pagka isang kabataan babae ay inilagay sa isang teritoryo na hindi niya kasama ang mami niya, sino magluluto para sa kanya? Sino maglilinis para sa kanya? Kaya dapat iisipin ninyo yung isang kabataan. Maganda yung sinabi dito sa Kawikaan 31. Kawikaan 31. Ano natin masalit natin sa dito? Umasa lang tayo ron ng ng isang versikulo. Kawikaan 31, basahin natin specifically dito, verse 17. 31:17. Sabi nito, inihahalata niya ang sarili sa mabigat na trabaho at pinalalakas niya ang kanyang mga braso. Baka isipin ninyo na sa mga lalaki ito. Hindi, dito sa mga lalaki. Nung sinabing palakasin ang kanyang mga braso, ito yung mga braso ng kababaihan. Sapagkat yung buong Kawikaan 31 ay tumutukoy sa mga babae, hindi sa mga lalaki. Kaya importante yun. Ang ikalawa na pwede masuluhin ng ating mga sisters ay magpakita ng pagmamalasakit sa iba at maging mapagpatuloy. Kasi kapag ka mapagmalasakit ka, yung pagmamalasakit ninyo ng mga kabataan sister at may Bible study kayo, nararamdaman yun ng inyong mga Bible study. At kung minsan, may mga pagkakataon na hindi yung itinuturo ninyo o yung mensahe ninyo ang nakikita ng inyong Bible study, kundi yung pagtsatsaga ninyo at pagmamalasakit sa kanila. Para sa inyo, sila ay isang kaibigan at dapat maramdaman nyo ng inyong mga inaaralan sa Biblia. Pagkatapos, maging mapagpatuloy din, hospitable, bahagian ng Kristiyanong mga pag-ugali. Kung plano mo naman mag-asawa, basahin mo yung dalawang artikulo na pinag-aaralan natin. Yung nakaraan at saka may linggo. Sabi ng mga kabataan, ito raw ay Articles of the Year. At maganda naman rin pasuhin yun. Kasi halimbawa, binanggit ko din, kung ikaw ay mag-aasawa, ano ba tumuhin ang asawa mo? Mapapag-asawa mo? Pareho ba kayo? Nagtumuhin sa muna. Kumusta ang lalaki ito? Itong ang lalaki ito ay nagpapakita lang ng kapaitan pagka-aharap ako. Ano ang komento ng ibang tao tungkol dito sa binata ito? Paano siya makitungo sa kanyang mga magulang? Paano siya nangangaral ng magiging balita? Ano yung paraan niya ng pangangaral? Ano ang kanyang layunin, ang mahabang layunin sa buhay? Kaya dapat yun alamin ng mga sisters natin, kanyang mga tumuhin at ang kanyang mga pakitulong sa mga kapatid na lalaki at sa mga babae. Ngayon, tingnan natin at mapatuloy natin ang isang video kung ano ang nakatulong sa tatlong sister na maging mahusay sa ministeryo. Ano din natin? Nakatira kami ni nanay sa isang maliit na lalon. Bata pa lang ako, tinuruan na niya akong bumasa at sumulat. Iba-ibang chart at publikasyon ang ginagamit niya. Pagkatapos ng pulong, ikikwento sa amin ni nanay kung anong nagustuhan niya. Tapos tatanungin niya kami kung anong nagustuhan namin. Kaya
Kaya kailangan ko talaga makinig mabuti at mag-note. Kasi dapat may masabi ako sa kanya na nagustuhan ko. Nung mas naiintindihan ko na yung binabasa ko, gusto ko nang magkomento. At talagang naghahanda ako para makapagkomento ako sa sarili kong salita. Pag nagkokomento ako, pakiramdam ko, bahagi ako ng kongregasyon. Kaya talagang lato ko na-enjoy yung mga puno at gusto kong mas marami pang magawa para kay Jehovah. Gaya ng ibang kabataan, gusto ko rin mag-text. Pero natutunan ko na may papakita ko yung malasakit ko sa iba kung makikipag-usap ako sa kanila ng personal. Dahil sinikap kong gawin yun, nag-improve talaga yung paraan ng pakikipag-usap ko. Bukod doon, dahil sa training na binibigay ng organisasyon, nakahanap ako ng trabaho na susuporta sa pioneering ko. May isang mag-asawa, sabi nila mag-tutor daw ako sa anak nila. Sabi ko sa kanila, wala po akong background sa pag-tutor, pero natuto po akong magturo sa mga pulong naming mga saksi ni Jehovah. Sabi nila, alam mo, gusto namin yung paraan mo ng pagsasalita. Kung gusto mo, bukas, pwede ka na mag-tutor sa anak namin. Nag-Germany ako, pinanganak ako sa Coburg. Dumadalo naman ako sa mga pulong, lumalabas sa larangan, pero hindi ako masaya. Dahil masyado akong nakapokus sa nararamdaman ko. Hirap akong magpakita ng personal na interes sa iba. Lagi akong sinasama ng roommate ko sa mga Bible study niya. Nakikita ko, kapag umiiyak yung mga study niya, umiiyak din siya. Hindi lang Bible study ang kunin niya sa kanila, kundi mga kaibigan. Napatibay ako noon. Ngayon, dahil mas mahal ko na yung mga tao, at mas malapit na ako kay Jehovah, nag-enjoy na ako sa pangangaral. Kaya mga ko sa bigyan ng pansin ang ating mga kabataan sisters ang nakarang video. Ngayon, ang pag-usapan naman natin yung mga kabataan natin brothers, ano yung pwede nilang gawin o pasulungin para sa ngayon ay maging mahusay sila ng mga ministro. So isa natin, tatlo ang pag-usapan natin. Ang una, pasulungin ang kakayahang umulawa at mag-isip. Thinking ability, yung kakayahang mag-isip. Bakit mahalaga ito sa mga kabataan, mga lalaki? Sa pagkatalan ng panahon na baka maging ministerial sila mga yun at maging mga elder. At ang kakayahan na mag-isip at umunawa ay tutulong sa kanila para gumawa ng mga pagpapasya. Kailangan din nila gumawa ng pagpapasya kung sakali naisip nila na mag-asawa. Kaya, palaging gagamitin ang kakayahang mag-isip. Paano masusulungin ito? Una-una, dapat na maging pamilya ang isang brother sa mga prinsipyo ng Biblia. Kapag ka mayroong mga utos, alamin ang prinsipyo sa likuran ng mga utos nito. Pagkatapos, bukod sa pag-aaral nito, alamin kung paano niya makikakapit sa sarili ng buhay at kung ano ang magiging epekto ng pagkakapit ngayon sa ibang mga kapatid. Kaya mahalaga yun. Magkaroon din ng magandang reputasyon. Ang ibig sabihin, hindi pakita tao, kundi kung sino ka talaga. Yun ang gawin ng isa. Sino ka ba talaga? Anong klase ka ng tao? Ikaw ba pagka nakikita mo ay mabait? Mabait ka ba sa mga sister lang? O sa lahat? Ay dapat sa lahi ng isa kung paano siya nakikituro sa ibang mga tao. Ikaw ba example sa pananamit at pag-aayos? Pwede ka bang tingnan ng ibang mga lalaki na mas bata sa iyo bilang isang halimbawa? Kaya kasama sa reputasyon, pati yung pagpili mo ng libangan. Ang libangan pa natin ay nasa borderline.
o ito ay bulsa, o isa na makakakuha ka ng kalakasan physically, o di kaya emotionally. Kaya pati sa pagpili ng libangan, dapat na mag-ingat. At sanayin ang mga mataang brothers natin ang kanilang sarili. Ngayon, ang ikalawa, na pwede nilang masalukin ay sinabi pagkaroon ng matangiyang kailangan para makapaglingkod bilang ministerial na lingkod o mga helper sa malapit na ito. Kasi kung minsan, yung mga kabataang lalaki natin, nakapokus sila doon sa kanilang, nakapokus sila doon sa mga privilege sa hinaharap. Halimbawa, gusto mo maging helper, gusto mo maging ministerial na lingkod. Hindi man masama yun, no? Kasi sinabi rin na kapag pagod tayo ron, nagkanais ng pagod, mahuling bagay yun. Pero pagka nakapokus lang tayo sa privilege yun, minsan nakakalimutan natin ng isang bagay. Nakakalimutan natin na gampanan ang ating kasalukuyang pananagutan sa loob ng kongregasyon ng may kabusayan. Kaya mag-focus tayo sa kung ano yung pasanin natin yun. Kasi yung mga pagpapalagay ng privilege, darating at darating yan. Nakapag-obserbahan niya ni Yehova. Nakapag-obserbahan niya ng mga helper. Pinakailangan din na handa tayong tumulong sa mga helper. Yung pamaypay, masisira yan. Meron mga kongregasyon na isip-isip na kabataan. Bakit? Ang ginagawa nila, tinatanong nila ang mga helpers, Brad, ano ba ang maitutulong mo sa loob ng kongregasyon? Sa aking kasalukuyang kalagayan. Nagtatanong sila. Hindi yung nandun sa loob ng kita mo, nakaupo ka lang doon, patayo kayo at nag-ikwento. Alam mo sa mga helper, ano ba yung magagawa kong tulong para mas maging magkaan sa tulong? O kaya, sa mga ministerial lingkod. Magpakita ka ng malasakit sa mga kailan elderly. Natatanda yung setting tayo, panahon ng pandemic. Yung mga elder, ilalakas ng masakit. Kaya kayo mga kabataang lalaki, huwag yung lalakas ng mga elder, lalo na sa ating kongregasyon. Alam niyo na kanila mga pangangailangan. Ang karamihan sa kanila malungkot, dahil sa tumatanda at nagkakakilan. Kaya dapat malaman natin kung ano ang kanila alam. Ikatlo, ang kinakailangan natin na ibang takda ng mga guru para sa pupunan ng paglilingkod at gawin ang buong makakaya mo na makapagilingkod. Yan ang ikatlo. Paano natin magagawa ito? Ikipihasa tayo sa ministry. Kapag may ministeryo at schedule, palagi tayo naroon. Visible tayo. Kaya kapag sanay tayo sa ministeryo, nagtutulungan din natin ang iba. Nasasanay din natin ang iba. At kapag tayo ay sanay, nagiging kwalipikado tayo sa higit ng mga pananagutan sa malapit na hinaharap. Ngayon, tingnan natin, sa mapapanood natin yung video, tingnan natin kung ano ang nakatulong sa tatlong kabataan brother naman. Ano rin natin dito para mas maging mahusay sila sa President. Pagsasakang kabuhay ng pamilya natin, bata pa lang kami, tinuruan na kami ng mga magulang namin ng mga gawaing bahay. Nung nagtatrabaho ako, naging kurso sa akin yung pagkakaroon ng malaking kita at yung mag-focus sa material na mga bagay. Pero dahil sa pagsasanay ng mga magulang namin ng bata pa kami, natulungan ako doon na manatiling simple. Kaya nakalo din naman ang boss ko ng mas mataas na sweldo, pero kailangan ng overtime. Hindi ko yung tinanggap. Okay lang sa akin kahit maliit lang yung kita ko. Malaki yung naitulong sa akin nung isang artikulo sa gumising. Binanggit doon yung isang paraan kung paano natin budget yung pera natin. Pwede daw tayo gumamit ng sobre, tapos may limit. Parang ganito, pagkain, kuryente. Nakatulong talaga yung suggestion na to. Kaya naging kontento ako. Natutunan ko dito na huwag pumili ng mga bagay na hindi ko kailangan. Nakatulong din sa akin para mag-focus ako sa katawan. Gusto kong gawin ang lahat para mapaglingkuran si Yehova. Pero minsan inisip ko pa rin mag-college.
Gusto ko kasing makita kung gaano malayo ang mararating ko. Imbis na magpadala ko sa nararamdaman ko, na-realize ko, dapat pag-isipan ko muna yung gagawin ko. Naalala ko yung halimbawa ni Pablo. Mataas ang pinag-aralan niya. Mayaman siya, sikat, at maganda yung katayuan niya. Pero para sa kanya, basura lang lahat ng yun. Kaya kung gano'n lang naramdaman ni Pablo, siguradong basura din ano bang makukuha ko. Kaya kumuha lang ako ng part-time na trabaho. Nagbabasa ako ng metro ng tubig. Nakaalaya ko kay Jehovah, kaya gusto kong gawin ng lahat para sa kanya. Ngayon, mas marami na akong panahon para sa paglilingkod sa kanya. Ang bata pa ako, gusto ko paglaki ko, ako yung tao na ikinagala. Iniisip ko nun, kapag naging 18 na ako, magiging ministerial na lingkod ako. Pero nung dumating yung time na yun, hindi ako nahirap. Dismayado ako. Pero si Mama, tinatibay niya ako. Ginamit niya yung halimbawa ni Moises. Inisip ni Moises na kaya niya lang maging leader at manguna sa Israel. Pero alam ni Jehovah na hindi pa siya handa. At nakita rin ni Jehovah na hindi pa siya mapagpakumbaba. Natutunan ko doon na huwag masyadong mag-focus sa sarili ko at mas isipin yung iba yung kailangan nila kung paano sila mas matutulungan. Kaya ang mga atas na ibigay sa akin, tinatanggap ko yun. Dahil doon, masaya ko lang ang pag-ikot kasama mga kapatid sa kongregasyon at talagang nagkakaisa kami. Kaya natapos natin pag-usapan kung ano yung pwedeng linangin, ang mga kabataan, sister, mga brothers. Ngayon, ang tanong ay, ano ba ang bukas na pribileyo para sa mga kabataan kapatid nito? Ang unang-una ay pagpapahingin. Ito ay bukas para sa mga kwalifikador. Para masiguro ng isa na hindi siya mahihirapan, bakit hindi siya nagsubok na mag-auxiliary pioneer ng continuous muna. Pagkatapos pagka nakita niya na kaya niyang kaputin ang kahilingan sa oras at saka siya mag-ready ng pioneer. Bukas ang pagkakataon ito. Yan ang isa. Ang ikalawa ay pwede siyang maglingkod sa bete. Isang pumuhigod dito ang maglingkod sa bete. Mahalagang gawain ito sapagkat hindi lang nakikinabang dito sa kongregasyon. O isang isip ito, nakikinabang sa gawain ng Bethlehem ang buong Pilipinas at hindi pa dito ang isa ibang bahagi ng lupa. Ang ikatlo ay sa SAE, School for Kingdom Evangelizers. Bakit napakahalaga nito? Sa pagkat ngayon, ang mga special full-time servants, katulad ng special pioneers, marami ngayon dito, SP, pero may mga serving overseer dito. Dalawa ang serving overseer dito. Doon kinukuha sa SAE ngayon, yung mga nasa special full-time servants. Kaya, isang tumuhin niya at bukas na pribileyo para sa iyo. Kaya tanong, pwede kong mag-apply sa SAE. Tingnan mo yung palagayan kung ikaw ay pioneer, pwede kong dumalo sa SAE dapat yung paglilingkod sa Global Design Structure, LDC. Ang pagpupuntaryo sa LDC ay mahalaga sapagkat ang dating ito ay mga construction and maintenance ng mga building, mga facility, mga kingdom. Ay bakit hindi yung isa ng mga kabataan lalaki at babae na mag-volunteer mismo sa pagmapagpili ng inyong sarili kongregasyon ng inyong sarili kingdom. Ang nakakatuwa, kapag ikaw ay masanay doon sa skill na yun, sa kingdom hall, pag-repair, ang skill na yan ay hindi lang din kayo magagamit. Magagamit yan sa bago sa dunia. Sapagkat isipin nyo kung gaano kalaking pagtatayo ang gagawin natin. Hindi lang para sa atin, hindi para doon sa mga bubuhay na muli. Kaya, pwede mo kayo mag-apply. At
palagi natin isipin yung mga privilege na bukas para sa atin. Sapagkat kapag yung ginawa natin, magkakaroon tayo ng pagkakataon para lalong makapagtulong sa Diyos na may buwan. Ngayon, paano masiguro ninyo kung kayo ay kwalifika o lapitan ninyo ang mga elders, lalo na ang sekretary ninyo, makapiligyan mo ng application. Kapag ka, ginawa ninyo ito, parang ganito ang sinasabi ninyo, katulad ng Isaias. Naalala niyo sinabi ni Isaias sa 6:8? Anong sabi niya? Isaias 6:8. Pagkatapos, narinig ko ang inyong ginagawa na nagsasabi, sino ang susuko ko at sino ang magdadala ng mensahe namin. At sinabi ko, narito ko, isuko mo ako. Kaya pwede, gano'n ang pasabi natin, kapag kinusa natin ang pagkakataon para sa ating sarili, na lalong gamitin ni Jehovah sa mga special tayo ng nagkakaroon sa loob ng organisasyon. Ngayon, sa mapapagod na video, titingnan natin kung anong nangyari doon sa 3 kabataan na lalaki at 3 kabataan na lalaki. Napagod natin ang video na yun. Noong 23 ako, nagpapalira ko. Pagkatapos natawag ako sa SAE, naatasan ako maging missionary sa Albania. Naging pioneer ako. Ngayon, translator ako sa isang remote translation office. Nakapag-asawa ako ng isang brother na kapareho ko ng ulo. 2 taon kaming nag-pioneer at nakakatuwa, natasan kaming mag-ikot bilang mga construction servant. Pagkatapos ng mag-pioneer ng mga 2 taon, natawag ako sa Bethel. Ngayon, nasa Manila ako. Nag-pioneer ako. Pagkatapos, naipitan na akong mag-aral sa SKE. Naglilingkod ako ngayon sa service department sa sanay sa Pilipinas. Hindi ko naisip na magagamit ako ni Jehovah sa ganitong paraan. Hindi. Hindi yun sa parang sa isip ko. Hindi ko man lang na-imagine doon. Naalala ko, may napakinggan ng isang barya. Ang laki ng epekto sa akin noon. Sabi ng speaker, inialin niyo lang sarili niyo kay Jehovah. Pero ginagawa niyo ba yung pinangako niyo sa Kanya? Na-realize ko na may maibibigay ko pala ako sa Kanya. Mag-a-apply ako sa SKE. Minsan naiisip ko wala akong halaga. Hindi ako karapat-dapat. Pero natutunan ko na kahit sino pwede gamitin ni Jehovah basta magpagamit lang siya. Si Jehovah ang tutulong sa atin na maging kwalipikado sa anumang atas. Natutunan ko na kapag binigyan tayo ni Jehovah ng isang atas, ibibigay niya rin sa atin ang skill at pagsasabi na kailangan natin. Talagang magtatagumpay tayo. Wala akong background sa ganitong atas, pero may nakita pa rin si Jehovah sa akin at ibigay niya ang assignment na to. Sobra-sobra talaga yung masasalamat ko kay Jehovah. Talagang isang pagpapala ang atas na to. Kitang-kita ko yung tulong ni Jehovah sa akin, kahit kailan hindi niya kami iniwan. Para ba hawak niyo kami namin? Tapos sinasabi niya, huwag ka mag-alala, nandito lang ako. 8 oras kada araw na pag-iintunan ko si Jehovah. Kasama ng mga taong gusto rin siyang pag-iwan. Mga taong spiritual sila. Ang saya talaga. Sobra-sobra yung pasasalamat ko kay Jehovah. Kulang ang mga salita para ipaliwanag yun. Ang dami binigay ni Jehovah sa akin. Inilapit niya ako sa pamilya niya, tinulad niya akong kaibigan, at binigyan niya ako ng mga atas na hindi ko akalain magagawa ko. Dahil may paggamit ako kay Jehovah, talagang nakita ko yung tulong niya sa buhay ko. Pag-isip ko, si Jehovah na agad ang nasa isip ko. Mag-ahita ako sa ministeryo, tapos lalabas ako sa larangan kasama ng mga kapatid. Doon mag-uusap kami tungkol kay Jehovah. Iniisip namin kung paano namin matutulungan yung iba na mapalapit sa Kanya. Pagka-uwi, pinagkikwentuhan namin ng roommate ko yung ministeryo namin ng araw na yun. Pagkatapos,
Tapos mag-pray na ako at magbabasa ng Bible. Kaya pakiramdam ko, kasama ko sa Yehova sa bawat oras. At yun pala, regalo niya para sa akin. Itatanong ko ulit sa inyo mga kabataan. Ano ang gagawin mo alang-alang sa mabuting balita? Review natin sa dali ang ating mga pag-usapan. Una, sanayin ang sarili ngayon at magkaroon ng mga katangian at kakayahan para sa kayo ay maging mahusay ka ng Kristo. Ikalawa, unahin ang mabuting balita sa buhay mo. At dapat na handa kumuha ng pagsasakripisyo alang-alang sa pagkulang sa kakayahan. Ikatlo, umabot ka sa mga tuloy bukas para sa iyo at tanggapin ito at magsanay sa pamamagitan ng organisasyon ng Diyos ng Yehova. Ano ang magiging resulta pagka ginawa natin ito? Tiyak na magiging makabuluhan ang inyong buhay. Magiging masaya kayo. At higit sa lahat, magiging puno ang inyong buhay ng napakalangit at napakagandang mga pagpapala. Salamat, Brother Castellano, sa pagpatibay at praktikal na mga bagay. Idiniin sa programa ngayong araw ang pribileyo nating ihayag ang mabuting balita. Ano ang mga abangan natin sa programa bukas? Tatalakayin sa simposyon bukas ng umaga kung paano natin matutularan ang pananampalataya ng mga karakter na napanood natin sa episode 1 ng Ang Mabuting Balita ayon kay Jesus. Pagkatapos, sa pahayag ng madla, ipapaliwanag kung bakit hindi tayo dapat matakot sa mga nangyayari sa mundo. Sa hapon naman, mapapakinggan natin ang isang audio drama mula sa aklat ng Apokalipsis. At tutulungan tayo ng huling pahayag ng konbensyon na mas pahalagahan ang mabuting balita. Iyakin makapagpahinga ng mabuti para makinabang tayo ng gusto sa huling araw ng ating konbensyon. Masaya kaming sabihin sa inyo na ang dumalo sa panghapong sesyon ay 3,500. Hindi nadagdagan? Hinahayaan na kayo na tumayo at sama-sama natin gamitin ang awit bilang 21. Patuloy na unahin ang kahayaan. Pagkatapos ng awit, si Brother Allen Adriano ang magbibigay ng pagsarang panalangin. Muli, awit bilang 21.
pinagkakaman namin Diyos ay nagpupulilan sa kanilang napaalang ng Boba. Ipulay mo namin na magkikalaginilip sa langit, sa kapatid, sa pagkakapos ng aming araw-araw na kondensyon. Upang makalusin ang aming Diyos sa naman. Sa lahat ng mga iwan ng pagdaan ko na tinagod namin. Pinindulutan niya na lagi na pagpapangin ang buong munghala at talagang may kilig sa amin ang kagagaman ng pagdaan at ang pagdaan. Pinaunawain sa amin ito ang kapapang ito ay nakatulong sa amin yung mga kapatos ng mga tao na ginagawa ito ang pagdamang munghala. At kasama kami sa bayan ngayon na nagkakagayan ito ang pagdaan at masigasig na nagkakaya ito ang pagdaan. Sana patuloy namin sikapin na gawin namin ang hangin na mapapuloy-tuloy sa masigasig na pagdaan ng napakana namin sa aking buhay. Wala na namin mga kalamitahan na nangyayari ng aming pasasalamat po sa inyo dahil patuloy namin pinataas ang pagpuloy. Samantala, aking nais na iapin ang lahat ng mga praktikal na bagay na dapat namin sa patuloy namin ito. Manituloy na kami ang patuloy ng pagkawalan ninyo na ingatan o ang sa akin sa patuloy. Sa kanya-kanya mga tinutuloyan, patuloy ng alampay, sana po makakagin natin ng Diyos ay sa mga tahanan ng tinutuloy sa gabi ng mga pagkawalan. Magkaroon kami ng mga husay ng Panginoon. Lawagin tuloy na sa ikatong araw ng aming convention ay maging matalumpay ulit ito kung dapat pinagpap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 agp
At alam namin, nagsisikap kami na gawin natin tama sa ibang masusubang kami nila. Nagkukulang kami. Kaya na kami naman talagin kung hindi pagkakawag ko. Nakikisuyo po kami ngayon naman. Ito ang aming mga panalangin sa salamat. Kaya hindi na. Kapag para matayin mo